Mrs. Evangeline David, Head Teacher 3 of the Mathematics Department. Mrs. Valentina Simanao, Head Teacher 3 of the Science Department. Mrs. Alana Isabel, Head Teacher 3 of the Pinabuhan Department. Miss Sarah Inelas, Head Teacher 3 of the Education sa Pagkakatao Department. Mrs. Maritas Bono Perlas, Head Teacher 3 of the Deli Department. Mrs. Bernadette Aguilar, Head Teacher 3 of the Math Department. Mrs. Alberta Vigilero, Senior High School Co-Captain. Mrs. Lola Arnacional, our guidance counselor. Our dear teachers, my fellow SSLG officers, my fellow learners, ladies and gentlemen, a pleasant morning to everyone. Hey, how are you? Fine, what about you, Josh? Well, I'm doing fine as well. I'm very excited about the exercise that I will do after the discipline. Me too, Josh. Our situation today is very much timely. I remember partner when I saw the Kalimutan during the second quarter, and we studied all about globalization. Naalala ko ba yun? Of course, partner, that is one of the interesting content contemporary issues that we tackle, and I learned a lot from it. Sige nga, tatanong kita. Ano ba yung mga uri ng globalization? Madali kayo ng partner. Una, globalisasyon ekonomiko. Pangalawa, globalisasyon teknikal. Pangatlo, globalisasyon sosyo-kultural. At globalisasyon politikal. Tama ba ba sa ito? Perfect! Ang galing mo naman! Our symposium today is in line with globalization of technological. You know, my fellow learners, our generation is very much lucky because of the advent of technology. Halos napadali na ang ating mga gawain, lalo-lalo na sa ating pag-aaral. You're right, Wanda. The use of cell phones and access to the internet are important parts of our daily routine. These technologies are a part of our routine. As we learned in our lessons about globalization technological, there are many advantages and disadvantages in using technology in education. Totoo yan, partner. The reason why the Office of the Supreme Secondary Learner Government initiated this activity today. So, ladies and gentlemen, welcome to the Symposium of Digital Citizenship Education with the theme, Creating a Safe Space in a Digital World. Without much further ado, let's meet our SSLG President, Rachel Vian A. Gargio, for her welcome remarks. Let's give her a warm round of applause. Ayan, good morning sa ating lahat. Ayos pa ba kayo? Ayan, good morning to our distinguished guest, Mr. Gabriel H. Villegas, our beloved school principal, Mrs. Marilyn Iglesias,
In this capacity, it provides us with a model of convenience, efficiency, and productivity, empowering us to perform tasks more easily and communicate more effectively. Utilizing these gadgets give us countless benefits, the reason why these tools are so accessible. On the other hand, we are also seeing the disadvantages of cyber-based technology, which will eventually bring harm to users if not guarded and wisely utilized. Cyberbullying, hacking, scamming, technology addiction, and intellectual dishonesty, among others, are some of the ill effects of the responsible use of technologies. Addressing the matter will help the learners maximize their potentials, improve their behaviors, and academic performances, and become more conscious of the actions of technology. At the end of this activity, we are targeting the following objectives. First, enumerate pros and cons of the use of technology in education. Second, provide the learners with effective ways of keeping themselves safe and secure digital. Third, give techniques of combating cyber concerns like cyberbullying and many others. And last, educate the learners on the responsible use of technology and its effective utilization of acquired knowledge and information. Archangels, please listen to the technical resource speakers so that we can mention the training after this. So, listening and good morning. Thank you so much, Ma'am Celisa, for that clear rationale. Is that right? Thank you so much, Ma'am Celaya, for that clear rationale of the activity. Our event today is never complete without hearing an inspirational message and reminder to all of us. Being our mother in this school, we learners occupy a special place in your heart. The reason why we are always at the topmost of our priorities. She always ensures that we have a safe learning space and an environment conducive to learning. But unfortunately, Mrs. Marilo A. Jesus, our school principal, is attending an equally important event today. On behalf of Ma'am Jesus, may we request the head teacher trio of the Araling Panlipunan Department. Ladies and gentlemen, let's welcome Mrs. Alma M. Sacaranos. Maraming salamat. Good morning. Maayong buntag. Buenos dias. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga principal, Ma'am Marilo Jesus, sa ating assistant to the principal and head teacher floor, Ma'am Richie Beloy, all department heads, ang ating pong guidance counselor, senior vice principal person, ang ating SSLG advisors, Sir Rodriguez, Ma'am Semana, Ma'am Matilde, and Ma'am Bernardo, sa selected grade 10 learners and senior high school learners, at syempre ang ating alumnos and our speaker for the day, si Mr. Gabriel John Villegas. Ladies and gentlemen, magandang umaga po muli sa inyong lahat. This symposium is very timely because this is your era and this is our era now. Last year, the SSLG was not able to materialize this symposium due to lack of time and lots of school activities. Pero kanina, during our kaya ako nagsintay ako kasi baka hindi maganda rin siguro kapag ako ay napakita sa television.
use effectively and efficiently for work-related matters. So kayo, for learning-related matters. Yes, when you overuse it, kapag kinakain na yung oras mo, na-anxiety na kayo sa mga napapanood ninyo. Yun yung mga ilan sa nagiging bad effect ng ating technology. That is why we invited a guest speaker for you to be educated. Mamaya, let us use the following hashtags. Hashtag digital citizenship, hashtag online responsibility, hashtag be the change. And I challenge all of you to be part of that change. Sir Gabriel Villegas, on behalf of our principal, Ma'am De Jesus, welcome back to your alma mater. Thank you so much. Salamat po. Maraming salamat at magandang araw sa inyo. Thank you so much, Ma'am Zamaranas, for that inspiring and motivating message. Thank you, Ma'am, for your relentless and unwavering support of all the programs and projects of the SSLG that champions the rights and welfare of every student of the student. Let's now move on to the next part of our program. May we request our hardworking SSLG advisor, Mr. Jobert D. Rodriguez, for the introduction of the resource speaker. Let's welcome Mr. Rodriguez. Ma'am Marilu A. De Jesus, our beloved school principal. Ma'am Richie G. Beloy, our assistant to the principal. Head teachers of the various learning areas. Mrs. Alberta P. Guillermo, senior high school focal person. Mrs. Loida R. Nacional, our guidance counselor. My fellow teachers, our dear learners, a pleasant morning to one and all. It is my honor and pride to present to you our resource speaker for this morning's event. It was almost 11 years ago when our resource speaker graduated from this institution. And I'm one of his happiest teachers for his achievements. He was meek and humble, and as a student, he showed excellence and passion for his studies. In 2019, he pursued his baccalaureate degree program at the Polytechnic University of the Philippines, Manila, where he was conferred Bachelor in Political Science. He made his debut as a reporter in the Daily Tribune in July 2021. He became a newswriter as well as newscaster in Radio Pilipinas 738 AM from October 2022 to May 2023. On that same year, he was elevated as a reporter in the same station. His passion in journalistic writing continued when he became a newswriter in PTV4 from January 2024 until September 2024. He was then promoted to become a PTV reporter until the present day. Our research speaker is affiliated as a Southeast Asian Nations o ASEAN, dagdag pa ng ipakador, Constitutional Report ng National Disaster Risk Management Council, aabot na sa 81 ang nakabulan na namatay, habang mayroon namang 66 ng mga nasugatan at mayroon 34 na kapuloy na pinagahanap. Karamihan sa mga nakabulan na namatay ay mula sa Calabarzon region. Aabot naman sa halos na naapektuhan ng paninalasa ng Bagyo Christine sa 69 na lalawigan sa 16 na rehiyon sa bansa. Dominic, maliban sa Singapore at Malaysia, ibinigay sa atin ang muling mga pagsalita dito. Actually, it's good to be back here
Dati, kasama nyo lang. I was one of those na nandyan lang sa dati, tahimik na. Hindi kayo nakala na babalik ako at this time ang babahagi ako sa inyo kung naman yung nalalaman ko sa tatalakayin natin ngayon. So, bago tayo mag-proceed sa discussion natin ngayon, sino sa inyo ang laging babad sa social media? Taas ang kamay. Mukhang may ilan din na hindi rin nahilig ng Facebook. Good for you guys. Ayan. So, sige, pababa ko na ako para masaya. So, ikaw ate, anong pangalan mo? So, please. Ars, ikaw, anong pangalan mo? So, ilang oras ka nag-consume ng social media? Grabe naman yun. Ano yan? Natungos mo pakas mo kapag ano? Ayaw ang stop. So, ito, next time tayo. Right. So, sa populasyon natin, 180 million, so ito ay galing sa meltwater. Almost lahat sa atin ay meron cellphone. O tama, halos lahat sa atin meron cellphone. And 86 million of that ay gumagamit ng internet. And because malaking portion ng 86.98 million yan, 86.75 million ang meron social media accounts. Ayan, next slide please. And batay din dito sa inilabas ng Meltwater last year, aabot sa almost 9 hours ang kinukonsumo ng isang ordinaryo Juan de la Cruz sa paggamit ng internet araw-araw. Doon sa ilan sa mga natanong natin, 2 hours daw. Isa naman araw-araw gabi-gabi. Ang average daw na ginagamit ng isang Juan de la Cruz sa paggamit ng social media ay abot lang sa 3 hours and 34 minutes. Mas malaki siya compared doon sa iba na ginagawa gumagamit ng internet tulad ng panonood ng Netflix, ng iWan, ng Vivo One, or iba pang mga streaming platforms, which is nasa 3 hours and 10 minutes. So, lumabas din sa naging survey na yan na 1 hour and 11 minutes lang yung ginagamit sa ordinary Pilipino sa pagbabasa ng it's either online or physical print. So 1 hour lang yung kumonsume natin sa isang araw. And doon sa pakikinig naman ng radyo, nasa 44 minutes lang, so hindi tayo babag sa radyo. 51 minutes naman sa pakikinig ng podcast. I know during the pandemic, marami rin mga podcast na exist, and hindi pa ganun tayo ahay pagdating sa pakikinig nito. Kasi karamihan pa rin sa atin is nakikinig na radyo. Yan, gusto mo, sino nag-video game sa inyo dito? Nasa kamay. Oo, ilan. So, ang usual na ginagawa, wait na, bumaba ako yan. Ano kasi? Total, yung mga nasa likod, yung nataas ng kamay, bakit ako matatanong? Yan. Anong pangalan ko yan? Dirt. Grade 10. So, ilang araw? Ilang oras lang kami video game sa isang araw? Mga 6 hours. Natin naman sa 6 hours. Tuwing kailan ba? Araw-araw ba? Nakakapagpasa ka naman ng assignments mo. Sana all your manage mo yan. So ngayon, 1 hour and 30 minutes yung kinokonsume ng isang hotel ko sa
based doon sa naging survey ng headquarter sa paglalaro ng video games. Next slide po tayo, please. So, ayan. So, 3 hours and 32 minutes yung 1% naman is yan yung ginagamit natin. Yan yung malaking porsyento na we are using mobile phones sa pag-access ng internet. So, next slide po tayo. So, ayan. On a global average, ayan, 98.8% yung gumagamit. So, next slide tayo. So, ayan, magsabi tayo. Para mas nila. So, mag-iisa-isa tayo dito ng mga. So, kuya, dahil nagsa-social media na ito. So, anong purpose mo? Bakit ka nagsa-social media? Lalo po, di ba? Sige, isa pa. Dito tayo sa pinakalikod. Ay, kuya, Barney. Kuya, anong pangalan mo? So, anong reason mo bakit ka nagsusocial media? Anong purpose mo? Facebook na lang. Usual na ginagawa mo sa Facebook. Mobile Legends daw. So, ngayon, kung sinasabi ko sa survey, ages 16 to 64, ang pinaka-primary purpose kung bakit daw gumagamit ng social media ang Pilipino ay dahil they want to connect with their family and friends. So, for sure, mga kapag mo sa Messenger. And, ayan, ilan sa inyo, sumunod dyan ay kapalipas oras daw. So, sige nga, magkakatanda ko dito. Taas ang kamay ng mga nagso-social media para magbasa ng balita. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Naku, wala. Tagay tayo dyan. Di natin... Ha? Naku. Nagbabasa lang ng balita pag suspension, padyon. Hindi pwede yan. Sige. Ayan. So, 41.6% ng mga Pilipino na interview ko sa survey ay yun, nagbabasa ng balita. And yung 42.3% is yan. Ilan sa inyo dyan na naghahanap ng memes, ng mga kung ano. Ayan. Pwede nyo, mamaya bibigay ko yung Sir Rodriguez, may comment si Sir Rodriguez, so isasend sa inyo yan para ma-check nyo din yung comment nila lang ang slide sa akin. Yan, next slide ko tayo, please. So, ayan na. Digital citizenship ay responsible, safe, ethical, and respectful use ng paggamit ng technology at ng internet. So, ayan. Ano ba yung nakapalagod ko sa digital citizenship? Una dyan, yung responsible use. Second is digital communication. Pangatlo is digital rights, responsibilities, and pangatlo is security and privacy. Which matatagal natin sa mga susunod na slides. So, ito po. So, ito mga it was 2013. Noong time na pinasaya. Pangatlo is digital health and wellness. Kung saan nakapaloob dyan yung pag-maintain ng physical and psychological well-being. So, ayun din. Meron ding epekto sa mental health natin yung paggamit ng digital ng internet. Pang-apat is digital literacy. Yung kakayahan natin yung magamit yung internet ng ayos. Pang-lima is rights and responsibilities. So, dapat alam natin ito yung mga kapatan natin sa paggamit ng internet.
privacy, ano pa yung mga measures, yung mga app na ginagawa natin para maprotektahan yung sarili natin, yung maprotektahan yung personal information natin mula doon sa mga hackers o sa mga scam. And pang-pito, digital etiquette. So, dyan natin natatalakay din yung kung paano tayo ubasan, kung ano ba yung pag-uugali dapat natin sa paggamit ng internet. Pangalawa, cyberbullying prevention. So, next slide. So, ano ba yung kahalagahan ng digital literacy sa atin? Not only bilang estudyante, kundi tayo bilang individual. So, first is yung access to information kung saan tayo effectively nakagamit ng internet by finding, evaluating, and pag-utilize ito. Pangalawa, pagdating sa safety and security, pag-protekta sa personal information natin at pag-iwas sa online scams. Pangatlo sa internet, kasi hindi lahat po ng mabasa natin ay verified, and some of them are fake news. Next slide. So, ito po. 67% sa naging SWS survey that was fake news sa TV, sa radyo, o kaya sa social media. And 20% naman sa kanila, nakakaspam or nalalaman nila kung ano yung mga lumalabas sa TV, kung ano yung lumalabas sa media na fake news. So, yung 40% is sometimes, minsan 35, madalang natin, 4% na rin never. Personally, para sa akin bilang isang mamamayan ay parang sa akin bilang isang individual, isang seryosong usapin ang fake news dito sa ating bansa. Especially during the time, sa yan, so next slide. So, sa lumabas na survey din, Association noong 2022, 9 out of 10 or 86% ng mga na-survey ng Post-Asia ay sinasabing malaking problema ng fake news sa ating bansa. So 40% na nagsasabi ng hindi. And dito sa slide nito, 80 are ng Mindanao at ng Visayas. And among social classes naman, kung ikaw ay mayaman or mahina, ayan. So doon sa class ABC, yung mga mayayaman at telyo sa middle class ay 93% na nagsasabing problema yung fake news sa bansa natin. Nasinundan na class D, mga katulong lang natin, na 87% at yung letter E, naiinap natin ng mga kababayan, so sinasabi nila 74%. Sabi na ilang beses sa isang linggo sila makakabasa na fake news. And sinundan naman ito na 25% wherein nagsasabi sila na may ilang beses sa isang linggo sila nakakabasa ng fake news. And sumunod dito is 21% isang beses sa isang araw silang nakakabasa ng fake news, which is napakalalaro. And ayan, pagdating naman sa social classes naman, doon pagdating sa mga mayayaman, 35% ang nagsasabi na nakakabasa sila ng fake news sa isang araw. Ayan, sinundan niya 34%. Na ibang beses sa isang linggo sila nakakabasa. So, yung iba is hindi kaya maalala sa fake news. So, dito sa survey na ito, sinasabi rin ng mga respondents ng Post-Asia survey na 68% ng mga pinagmumulan ng fake news ay galing sa internet. Sinundan siya ng TV na nasa 67%, 32% ay galing sa radyo, 28% ay galing sa
kaibigan or makakilala, and 21% bagay galing sa mga kaibigan at kamag-anak. So, paano ba ako? Ano ba nga? Okay. So, kapag nagpapasa ka ng balita, meron ka ba nababasa fake news? Gano'n ka ma-sure hindi na wala ka nababasa fake news? Very good. So, ayun. 78% din, kung titignan natin ito sa survey, 76% ng mga nandito sa NCR nagsasabing galing sa internet or social media yung fake news na nababasa nila. Then, 77% is galing sa TV, yan, 11%. So, pagdating naman sa social classes, 78% ng mga mayayaman ang nagsasabing, ayun, galing sa internet o social media. So, malaking percentage ay galing sa internet. So, dahil napaka-accessible ng internet sa atin ngayon, doon tayo madalas kalulong. Ayan, next slide po tayo. So, dito sa susunod natin slide, yung mga pinagmumulan ng fake news, 58% ay galing sa mga vloggers. Ayan. Nung ito, 6 years ago, for the entire 6 years, during the previous administration, isang malaking problema yung pagkakalat ng fake news. Ayan. Then, sinundan ito ng mga journalist, sadly, malungkot ng part sa akin na ilan sa mga kasamahan namin ang pinanggagalingan ng fake news, nasa 40%. Yan, 37% ay galing mga sa mga public officials natin na nasa national level. Sinundan naman yan ng mga local politicians na nasa 30%. So, 69% then dito sa NCR nagsasabi ng mga vloggers, yung pinagkukulan ng fake news na ito, and 69%. Then, from the social classes, from class ABC, nagsasabi na yun din, ang mga social media influencers, lagi sa vloggers, yung pinagkukulan ng fake news. So, nakakakuha ng isipin na may mga efforts na ginagawa ang pamahalaan natin yan kung ang fake news. So, yung Presidential Communications Office ay nag-launch sila ng kanilang fact-checking initiatives at saka anti-fake news ng mga programs. So, recently, meron silang partnership with Verifiles. So, meron din ako ilan sa mga nakatrabaho sumara sa workshop niya, and tinuruan sila kung paano mag-spot na kung yung bang information na lumabas ay fake news o hindi. So, ayun. Next slide po, please. So, ano yung pros and cons sa paggamit ng internet? Yung pros dito sa kaliwa is yung access to information and education. Napakaganda nito na may mga nag-digital art sa inyo dito. So, sino yung mga nag-drawing dito sa kamay? Yung sa digital art, kuya. So, hindi pa masyadong maalam kung paano nila i-ayusin yung privacy settings nila sa social media. Especially sa Facebook. Yung iba, nakabuyang-yang yung naka-expose yung kanilang mga personal information, yung birthday, yung address na bahay nila, yung contact number. Sinong marunong mag-adjust ng privacy settings sa Facebook? Sa inyo dito. Ba? Ano? Grabe. Okay yan. Lahat ba ng information na nasa Facebook ko naka-public o hindi? Naka-public.
dito sa Facebook. Ano daw yan? Sila yung mga tumutulong doon sa mga IT companies kung meron bang something mamalit doon sa kanilang sa kanilang website. Kung halimbawa may nakikita silang threat doon sa na pwede silang masukan ng malware or pwede silang masukin ng hackers. So sila yung nag-i-inform doon sa mga palalaking kumpanya na ito yung kailangan yung improve. So yung black hackers naman, sila naman yung mga hackers na sila yung gumagawa ng mga krimen sa internet na nagnanakaw ng personal information, na mga they are using it na pagnakaw ng pera sa bangko, ganyan. Ayan. So, yun yung example ko sa mga privacy concerns. Ay, grabe naman kayo magpako. Huwag tayo charger. Huwag ka lang. Ay, ba? Grabe ka lang. So, ito po. And ito ulit, mas ang pros and cons natin is yung misinformation and fake news. So, nabanggit ko na kanina na malaking problema sa atin yung misinformation and fake news dahil sa super accessible apat is confident awareness. So, sino mga gumagamit sa inyo ng ChatGPT, mga nangangopya sa Google, taas ang kamay, mga nangangopya sa Wikipedia, taas ang kamay, ikaw, then, kasi nung time namin, puro Wikipedia lang pinagagunan. Dapat marunong kayo mag-sign ng information. So, hindi pwedeng basta copy-paste tayo dun, ha? So, ano ba yung kahalagahan ng digital ethics? So, una is positive online environment. So, doon tayo yung paggamit ng passwords at saka two-factor authentications. So, sino nga nagpa-password dito ng 1234? Nasa kamay. Ako, ate, bakit naman? Bakit 1234 password mo? Anong password na gumagamit ka ba ng 1234 na ABC 123 sa ano? So, kahit saan